Welcome to Open House with Jerry Cornejo, where we feature people, places, and things that are in the news or who should be in the news. Our guest for today has been in the news, and his family has been in the news for the past 3 generations. And our topic for today is going to be all about the senatorial elections of 2013. And I'd like you to know who the candidates are, why you should vote for them, and what they will be bringing to the table. And one of the confirmed senatorial candidates for the coming midterm elections next year, 2013, is none other than a 3-term congressman from the 1st District of Cagayan. He had a hiatus for 2007 to 2010, and from 2010 he's actually on his 4th term, but technically the 1st term. And he's one of the senior and veteran legislators in the House of, in the 15th Congress. Buti kino-correct ako ng ating ano. And we have none other than, we've had him before, and it's always a pleasure and an honor to have a privilege to have with us Congressman Jack Enrile. Congressman Jack, Jerry, welcome again. Magandang araw po. Okay, now Congressman Jack, last time we were here, we were talking about your advocacies. Na tuloy-tuloy pa rin, you've been consistent with it. Food sovereignty. Yes. And now... Kasaringlan sa pagkain. Oo, kasaringlan sa pagkain. Kasaringlan sa pagkain. Opo. And now, last time tayo nag-usap, hindi pa natin pinag-uusapan ng Senado, but now you have really tossed your hat into that ring, and you are an official senatorial candidate for UNA. Una po. Opo. Okay. And can you tell us ang sequence of events that led to your being in the senatorial slate of UNA? Opo. Ang nangyari po kasi, dahil nahalal muli tayo noong 2010 bilang kinatawan ng Primero Distrito ng Cagayan, naisip po natin na kailangan siguro meron tayong maipapakita sa sambayanan na makakatulong po sa nakararami. At komot yung aking distrito, karabihan po doon ang pinagkakabuhayan po ngayon, yung pagsasakat pangingisda. Naisip po natin, nung tayo nahalal, na siguro sapat na yung panahon na magkaroon po ng mga pamamaraan kung paano natin iaangat ang ating agrikultura. Alam naman natin, Jerry, tila ngayon, yung kaisipan po ng mga nakaraang administrasyon, pati rin siguro, isama na rin po natin yung ngayon, sinasabi mas madali daw ang mag-angkat na lang ng pagkain galing sa ibang bansa kaysa sa yung palakasin natin ang ating sariling kakayahan na tayo mismo mga Pilipino ang magpapakain po sa atin. Inisip ko yun mabuti kung bakit ganun ang pag-iisip po ng ating mga leader. At nung tayo nag-aral, pinag-aralan po natin itong sitwasyon natin ngayon, nakita natin na sa ibang mga bansa, nagkakaroon ng isang movement, ng isang pamamalakad, na lalong-lalo na yung mga developing countries na tila yata na marginalize itong tinatawag na globalization at napag-iwanan yung kanilang agrikultura, na nagkakaroon ng organization. At ang issue po yung sino ba talaga ang nagmamando doon sa kinakain natin sa pang-araw-araw? Bakit yung mga developing countries, tila yata nahuhuli pagdating doon sa kakayahan nila na sila mismo ang magpapakain sa kanilang mga citizens? So, nung napag-aralan po natin ito sa loob ng 6 na buwan, at tayo nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga NGO, iba-ibang mga ahensya ng pamahalaan, natuklasan natin na kulang talaga yung suporta sa agricultural sector natin. Kaya po napapag-iwanan po tayo. So nung agad-agad, habang tayo'y nag-aaral, nag-draft po tayo ng isang panukalang batas, yung pinag-usapan po natin noon, yung House Bill 4626, Food for Filipinos First Act, na ang linalaman po itong konsepto po nga ng food sovereignty o yung kasarinlan ng pagkain. At nung tayo umiikot at tayo nagkakaroon po ng mga sectoral consultations sa mahigit kumulang 72 provinces na po ang naikot po natin. At nakapag-conduct na po tayo ng siguro mga, I'd say close to about 95 sectoral consultations on food sovereignty nationwide. Natuklasan natin na
ang hangarin po ng nakararami po sa ating mga kababayan yung tulungan ang kanilang kabuhayan. At kung talagang seryoso po tayo iangat ang ating ekonomiya, kailangan siguro iangat natin yung kabuhayan na nakararami sa ating mga kababayan na ngayon ang nakasalalay doon sa kanilang pangingisda o sa kanilang pagsasaka. So habang tayo nag-iikot, na-expose po tayo sa iba't ibang mga probinsya, nakita natin baka nga may pagkakataon na to elevate itong isyung ito, palawakin natin into the national discussion. So nung na-file po natin yan, inintroduce po natin yung panukala doon sa iba't ibang mga probinsya, sa iba't ibang mga sektor, agrikultural, at doon sa pag-uusap po natin, medyo lumalabas yung kaisipan na baka may nangangailangan ng isang tao na tumayo para i-represent po itong sektor, na mahalagang sektor po ng ating lipunan. So nung tayo'y nag-iikot, mukhang namunga sa ating pag-iisip yung possibility o yung pagkakataon na baka po tayo pwedeng umangat ng konti sa ating political career at sa ganun po makatulong po sa mas nakakarami. Congressman Jack, let me ask you this. Kasi naisip mo, or you've been talking about food sovereignty, which of course, in an ideal world, ibig sabihin na 100% ng ating kinakain ay galing sa lupa natin or Sana produced in the Philippines. Sana po, pero alam naman po natin, Jerry, na hindi yun yung mangyayari ngayon. Ang kailangan maintindihan po ng sambayanan, ng buong Pilipinas, hindi lang po ito problema ng Pilipinas. Problema po ito ng buong mundo. Ang sinasabi ng United Nations po ngayon, ayon doon sa kanilang latest studies, sinasabi nila there is a looming food crisis worldwide. And the reason for that is kulang na kulang po yung mga resources na na-allocate for food production. Ang nangyayari, karamihan po nung mga developing countries, hindi sapat yung suporta na ibibigay sa kanilang agricultural sector. Yung mga developed countries naman, dahil sa kanilang pangangailangan, tila yata hindi naman sumasang-ayon doon sa numero ng kanilang production. So ang nangyayari, nasasayang yung overproduction ng mga developed countries na hindi naman nade-develop yung production ng mga developing countries ngayon. So ang sinasabi ng United Nations, all countries in the world right now must, in order to meet present demands today, 2012, for 7 billion souls of this earth, must increase their agricultural investment or investment in agricultural production by a factor of 50%. So kailangan dagdagan nila taon-taon ng 50% ng budget nila para lang ma-meet nila ang present demand. Hindi yung future demand, present demand pa lang ngayon. So tayo bilang isang bansa, naisip natin na ang dami nating lupang nakatiwangwang. Marami tayong lupang underdeveloped or undeveloped, underutilized, nasasayang po yung pagkakataon na meron tayong resource na pwede nating gamitin, meron tayong lupa, meron tayong tubig, meron tayong tao, meron tayong mga mamamayan na willing naman magsaka, mangisda, ngunit hindi po sila makapagtrabaho ng husto o maging reliant doon sa kanilang kinikita dahil sa kakulangan ng kakayahan. So, ang panawagan po natin ay kailangan magkaroon ng isang pamamaraan kung paano natin malalaman unang-una kung ano yung pangangailangan natin para mapakain natin ng sapat ang bawat Pilipino sa isang taon. At pangalawa, kung ano yung mga resources para ma-meet natin yung mga gaps, yung kakulangan, para sa ganun, yung bawat probinsya, bawat bayan, bawat barangay, bawat probinsya, bawat reyon, may sapat na inaani at sapat na hinaharvest para sa ganun, meron tayong maikakain. You mean, Congressman Enrile, as of now, hindi pa available yung mga data na yan? I mean, wala po tayong tinatawag na National Food Requirement Plan sa ngayon po. So now it's just by region or just by province? The data is usually 5 to 10 years old. Wow. And Okay. kung yung planning, yung tinatawag nila yung planning domain mo, base doon sa lumang numero, yung mga programa ng pamahalaan, siguradong hindi sapat doon sa pangangailangan ng rehiyon, ng probinsya, ng bayan at ng barangay.
So ang gusto natin mangyari sa kada taon, magkakaroon tayo ng tinatawag na Provincial Food Requirement Plan na siyang magiging basehan po ng National Food Requirement Plan na siyang mag-identify ngayon nung pangangailangan ng bawat probinsya at yun po yung magiging mapa po natin kung paano natin palalakasin ang kakayahan ng bawat probinsya na sila mismo ang magkakaroon ng kakayahan na pakainin nila ang kanilang sariling mga mamamayan. Now, Congressman Enrile, how much of our food are we actually producing now in percentage? Meron ba tayong datos A yan? greater majority still. But you look at, tingnan po natin yung 2011 po. Noong 2011, dahil sa kakulangan ng kakayahan ng ating bansa, nangailangan po tayo mag-import ng mga roughly between 53 to 54 billion pesos worth of foodstuffs galing sa ibang bansa. All kinds, All kasama kinds, ng rice. all kinds. Po yun. Pati yung sinasabi lang baboy, manok, okay. palay, mais, vegetables, fruits, lahat po yun. Dairy products. 53 billion. 53 to 54 Okay, billion. okay. Para lang mapakain po natin ng tama ang bawat Pilipino. Okay. Yung impact po nun is imbis na tulungan po natin kumita ang ating mamamayan, ang ating mga magsasaka at mangingisda, imbis na bigyan natin sila yung tinatawag na wherewithal o kakayahan na palaguin ang kanilang lupang sinasaka o yung kanilang mga palaisdaan o yung mga ilog at mga karagatan na binabaybay po nila para makahuli po sila ng sapat na kakainin. Imbis na mapunta po yun sa bulsa po ng ating mga magsasaka at mangingisda, yung 54 billion na yun napunta sa mga farmers o yung food producers galing sa ibang bansa. So, ang kaisipan po dito ngayon, dito sa kasarilan sa pagkain, kailangan gumawa tayo ng sapat na hakbang para sa ganun, maprotektahan natin ang karapatan natin bilang isang bansa na tayo mismo ang magmamandando. Kung ano yung kakainin po natin sa pang-araw-araw, kailan natin gustong kainin ito, at mas importante, kung magkano natin dapat bayaran yung pagkain na kinakain po natin sa pang-araw-araw. And sir, will you be able to do that? I mean, during your, let's say, 3 or 6 year term as a senator, kung manalo po kayo itong darating na halalan, ano po bang time frame niyan before your vision for food sovereignty can actually be fulfilled? Sana po, within the next Congress, certainly, naumpisan po natin itong 15th Congress, nakapag-file na po tayo ng isang panukalang batas sa Kamara, na sa committee level na po. Hindi ko po alam kung sapat po yung oras para hanggang matapos po itong 15th Congress para maipasa po natin. The Senate has yet to file a version of that bill in the Senate. I talked to the committee chairman, Senator Kiko Pangilinan, the chairman of the Committee on Agriculture. I also talked to the Senate President, who I happen to know very well. I think so. To support if ever that bill would be filed in the Senate, para sa ganun magkaroon po ng progreso na po sa usad ng bill na yan. Ngunit kung kukulangin po yung oras, nangangailangan po, this is a serious issue na hindi lang po campaign period pinag-uusapan po natin. Dito po nakasalalay ang survival po ng ating bansa bilang isang bansa. Well, I know that, Congressman Jack, because even before you were thinking of running for the Senate, I've had you here and you were already talking about food sovereignty. Yes, sir. Wala pa sa isip natin. Wala pa sa radar Wala pa sa radar yun, ano? And, but then, now my question is, how long will it take you to do that? Of course, with the cooperation of Congress and the Senate, how long will, ano bang time frame? At least one Congress. It will take that much time to be able to pass it. Well, actually, that little time. That little time. Oo, ganun lang. Kasi, Jerry, kung titingnan po natin, nakararami pa rin sa ating mga kinatawan. They hail from districts that are rural. Karamihan po ng kanilang constituents ay farmers o fisher folk. Kung mabasa lang po nila ang panukalang batas natin at nakita po nila yung iba't ibang mga provision na makakatulong po sa kanilang mga constituents, I think they will support the bill. It is just a question of getting the issue out into the public, into the national debate, itong problema natin sa kakulangan sa pagkain, bakit ba kailangan angkat tayo ng angkat? Marami naman tayong lupang nakatiwangwang, marami pa rin tayong human resources na pwede natin gamitin, na willing naman,
At marami pa rin tayong tubig na pwede nating i-utilize for the farmers and protecting the fishery areas of this country. So sa akin, it's almost a no-brainer. Gusto mo tulungan ang kabuhayan ng nakararami sa ating mga mamamayan, let's pour more money into agriculture. Let's help the farmers produce. Let's market the produce. Let's create the infrastructure nationwide para sa ganun, magkaroon naman ng maginhawa at marangal na buhay ang nakararami sa ating mga kababayan. At by doing that, maaangat po natin ang ekonomiya ng ating bansa. You mean, nalilito ako rito because you mean as of now, as you said, it's a no-brainer. Because as of now, wala bang programang ganyan sa gobyerno at all? Meron po. Yeah. Ang problema po sa ngayon, meron pong programa ang Department of Agriculture. Yes. Halimbawa po, meron silang a certain amount for irrigation. Ang DPWH po, may programa po for farm to market road. Okay. Sabihin po natin. Ang Department of Agrarian Reforms, may programa po doon sa distribution of land para magkaroon po ng lupang sinasaka ang mga marginalized farmers po natin. Ang DTI po, may sariling programa para doon sa panigurado po doon sa meron tayong kinakain sa pang-araw-araw. Ngunit kanya-kanyang programa po yan. At dahil wala pong database, wala pong isang national plan, bawat programa po yan halos, kumbaga, shotgun approach. Right. Meron kang 1,000 hektarya dito sa isang probinsya, hindi mo ma-maximize dahil kulang po yung irigasyon. Meron kang 1,000 dito na meron namang lupa, meron namang irigasyon, pero hindi naman madadala yung mga produkto sa merkado dahil walang sapat na farm-to-market roads. Meron kang distribution of land sa ibang probinsya o sa ibang mga regions na hindi naman mapakinabangan ng mga magsasaka dahil wala silang sariling kakayahan na palaguin yung lupang yon. So these are the things that we need to take into consideration and come up with a coordinated and cohesive program to ensure that each square meter of irrigable and arable land is maximized to the benefit of the Filipino people. I was just going to ask this. I just took down some notes. Do you have any data on how much arable land is there na hindi pa nagagalaw, but arable yan, pwedeng taniman yan? Idle lands, in other words. I can only talk of Cagayan because Cagayan we're pretty familiar with. I was just talking to the governor a few months ago, and we were talking about that very issue. Sa Cagayan pa lang, this is Cagayan. Meron kami mga 440,000 hectares of underutilized land na pwede natin i-develop for agriculture. 440,000 hectares of land. That is one province. Now, granted, Cagayan is one of the bigger provinces, and we are fortunate na marami po kaming lupa na talagang pwedeng pagsakahan. But that is one province. I've been to almost every province of this country. I've been to 72 provinces of this country. And I've been all over Mindanao. I've been all over Visayas. Ganun rin po. Jerry, dadaan ako sa yan. Dadaan ako sa Samar. Kasagsagan po ng kainitan. Last year, dumaan po ako, magmula po doon sa Katarman, papunta po akong Borongan. Kasagsagan po, Abril, Mayo po ito nung panahon na yon. At mainit po yung summer season last year. Sa kalagitnaan ng highway, meron ka makikitang waterfall na tumutulo lang po doon sa semento. Waterfall? Ganun kadami ang resources natin na nasasayang lang po. If you go to Cagayan, there is, any time of the year, you fly towards the eastern seaboard of Cagayan, meron ka makikitang waterfall that flows into the Pacific Ocean na hindi natin na-utilize for the benefit of our country. Sayang itong potential nito mga probinsyang ito. Hindi umaangat ang kanilang ekonomiya dahil sa kakulangan lang po ng suporta. Kung ma-harness lang po natin at magkaroon ng isang programa taon-taon wherein we know exactly what we need and we allocate the necessary resources to meet that need, I think we will be self-sufficient in food and we will even be exporting. Remember, sinasabi nila, you cannot compete with China in terms of industrialization. Siguro tama po yun. But China still needs to eat. We can be that source of food for them. We can have enough for our people and yet export, provided we maximize on these resources that we have here now. Were you able to do that for Cagayan? Sa Cagayan po,
magmula po nag-umpisa po tayo noong 1998. Magmula na rin po, mag-umpisa po si Senate President nung siya'y kinatawan ng First District ng Cagayan since the late 70s all through the 1990s po, nung siya'y nandoon pa. Minaximize po namin ang investment po in agriculture by small water impoundments, irrigation programs, and farm-to-market roads. Naglagay po ako, in my own capacity as congressman, mahigit kumulang about 650 million already of my PDAF went for irrigation, farm-to-market roads. Wala pa po doon yung mga nanghingi ko sa ibang mga senador nung tayo kinatawan. Sa isang bayan lang po, meron po tayong nailagay na po mga mahigit kumulang 200 million for a irrigation project in Baggao. Aside from the farm-to-market roads. Si Senador, through my intercession, naglaan po siya ng ilang daang milyon na rin po for irrigation sa Cagayan. So much so, Jerry, na habang umuusad po yung economic zone namin sa Cagayan, yung Cagayan Economic Zone Authority, habang nagkakaroon po ng economic activity, yung mga ibang mga industriya po doon, hindi pa rin po nawawalan ng kinakain ang mga Cagayano. At yung mga hindi na nagkakaroon ng pagkakataon na maging isang empleyado doon sa mga locators sa Cagayan Economic Zone, hindi masyadong malaking issue dahil meron silang lupang sinasaka at sapat po yung suporta sa kanila ng local governments. So, Congressman Enrile, this is what you want to replicate all over the Philippines. Kung ano ginawa mo sa Cagayan, would you say that, anong naging resulta niyan? Mas naging masagana ba ang probinsya mo? Mas naging masagana. Yeah. Tumaas po, kung titingnan po natin, we have one of the highest outputs of palay and corn nationwide. Okay. This was during your watch, during your time? My watch. And of course, yung mga kasama po natin. I don't like to take the only credit for it, Jerry. Marami tayong magagaling na mga local leaders that are also helping us in this endeavor. But nakita po natin na an agricultural province like Cagayan need not rely on other industries in order for its citizens to have a good life. They can remain rural, they can remain agriculture, and still be able to afford quality education for their children, afford the normal and pay for the normal needs of their family, have a fairly decent living out of the land that they till, at yung mga ilog na binabaybay po nila para makahuli po sila ng isda. So sa amin, gusto po namin mag-ama na kung talagang seryoso po tayo bilang isang bansa, na gusto natin tulungan na nakararami sa ating mga kababayan, at common agricultural country tayo, bakit hindi natin dagdagan ang suporta dito sa sektor na ito, at dagdagan po natin yung investment natin doon sa resource na talagang magpapabuhay po sa atin. Okay, so with that, we'll be talking more about food sovereignty, and when we come back, magpa-flash forward tayo. Tatanong natin kay Congressman Jack Enrile what exactly is going to do. First day in Congress, ano kayang gagawin ng ating candidate for senator? By the way, he's an official candidate of UNA, and as of latest survey sa Metro Manila po, which is the biggest voting population, siya na po ang number 3. And as you heard earlier, he's been going around 72 out of around 80 provinces. Wala po yatang ibang kandidato nakakagawa niyan so far. And nauna lang po tayo. Nauna lang. Well, importante yung mauna, di ba? All right. And when we come back, we're going to be talking briefly about also about his report card in Congress, where he has sponsored or authored 17 bills and co-authored 36 bills. You're watching Open House with Jerry Corneo. Our guest is Senator, malapit na, nadulas na. Congressman, maganda pakinggan, ano? Senator Jack Enrile. Anyway, Congressman Jack Enrile of the 1st District of Cagayan, and we'll be back right after this. Stay tuned. Welcome back to Open House with Jerry Cornejo. We're talking about
the senatorial elections in 2013, the midterm elections, and what we'd like to do in our program is we'd like to present to you the candidates whom we believe in, and of course it's all up to them to make their pitch. And so far we have been quite impressed with the advocacy of our guest for today, none other than again, there you go, Senator. Talagang sinasanay ko na Congressman Jack Enrile. Definitely a future senator of the Philippines. But napaka-importante nito. We're talking about food sovereignty, di ba? I mean, something solid. Hindi lang yung, I'd like to help, alleviate poverty. Ito po may plano. There's a plan, there's a thrust, there's an advocacy, there's a vision. The important thing is a vision. Kasi pag may vision ka, you see things that are not there. And you will create, ways and means to get there. And, of course, to elaborate on this, to talk more about this, we have our guest, Congressman Jack Enrile of the 1st District of Cagayan. So, again, Congressman Jack, you said that you were able to... so, ang Cagayan ngayon, masasabi mong self-sufficient when it comes to food production? Sa ngayon, siyempre, Jerry, hindi naman taon-taon pwede mong sabihin na self-sufficient ang isang probinsya o isang rehiyon. Dahil kadalasan, tatamaan tayo ng bagyo. Okay. May mga sakuna na magkakaroon ng problema na hindi agad-agad mahanapan ng lunas. No? So, minsan, pag tinamaan tayo ng 2-3 sunod-sunod na medyo malalakas na bagyo, nagkakakulang rin. So, you have to import. Which behooves us as a country na kailangan palakasin natin ang bawat rehiyon, ang bawat probinsya, ang bawat bayan at bawat barangay para sa ganun, kung meron man maging aberya, magkaroon ng sakuna dahil sa flooding o dahil sa sobrang earthquake o sasabihin natin na heaven forbid, other worse problems, meron tayong pagkukunan. Galing pa rin dito sa ating bansa. Ang pinaka-importante, hindi tayo umaasa taon-taon na ang kakainin natin sa pang-araw-araw manggagaling na lang sa labas. We are not a wheat-producing country. And yet, nasasanay na po ang ating mga mamamayan dahil sa mura, nasanay tayo kumain ng instant noodles. No? What's wrong with our rice? What's wrong with our own gulay? Our own varieties of rice, our own varieties of gulay, our own varieties of chicken, our own varieties of hogs and cattle. What's wrong with that? Bakit hindi natin suportahan ang ating mga magsasaka at mangingisda para yung unang-una kumita yung kanilang lupang sinasaka at pangalawa makasiguro tayo na yung karamihan sa kinakain po natin sa pang-araw-araw manggagaling po dito sa ating bansa. Congressman Jack, what can you do as a senator that you cannot do as a congressman or you were not able to do as a congressman? Sa Kongreso, maraming magagaling sa Kongreso, maraming matatalino po diyan. Hindi po tayo nagkukulang sa magagaling na leaders on both houses of Congress. But in the Senate po, because it is a national issue, mas malawak po ang magiging reach po natin. Tayo, iniisip po kasi na kumot isang distrito lang po ang represent natin, kung ano man yung ifa-file po natin, talagang tumutugma lang po doon sa pangangailangan ng distrito. Ngunit nakikita po natin ngayon, at hindi lang po si Jack Enrile po ang nakakita po nito, marami po rin sa mga kasama po natin sa Kamara na kung talagang seryoso po tayo, tulungan ng ating sariling mga constituencies, kailangan tulungan na natin pangmalawakan po yung buong sambayanan. So kung sakasakali po tayo pagpalaan ng Panginoon at mamarapatin po ng ating mga kaibigan at mga mamamayan po natin na tayo iluklok po sa Senado, mas matututukan po natin itong programa natin sa agrikultural at para sa iba't ibang mga marginalized sectors na talagang malapit naman po sa ating puso. So, earlier I was telling you, mag-flash forward tayo. Yes, sir. So, you won. You're in the Senate. It's September of 2013.
Of course, lampas na yun. I think, kailan ba nagsisimula? June yata? July 1 po. July 1. July po. What will you do? Well, The short term. Pag-upo mo sa Senado. Kung sakali po Yeah. tayo siswertehin at June Yeah. 30, maproklama po tayo. July 1, makaka-file na po tayo ng mga panukala na talagang malapit sa ating puso. No? Kung hindi pa maipasa po itong batas kasambahay natin, i-refile po natin yan. Ngunit I have to say that because of the House leadership now, and because it is a priority bill of the President, ang batas kasambahay, malapit na pong maipasa po yan. Yung House Bill 6144, yung consolidated version po ng iba't ibang bills tungkol sa batas kasambahay po, talagang tinutulak na po ng chairman ng Committee on Labor natin, si Congressman Emil Ong. At sa aking palagay, sa lalong madaling panahon po, talagang magpapasa na po yan. Pumasa na po yan sa Senado under the stewardship po of Senator Jinggoy Estrada 2 December ago. So kami na lang po ang hinihintay. But kung sakaling hindi po yan maipasa, kasama po yan doon sa itutulak pa rin po natin sa susunod na Kongreso kung sakali po tayo magwagi. Pero talagang kailangan, gusto kong tutukan po talaga itong kakayahan po natin bilang isang bansa. Na tayo mismo, Jerry, ang magpapakain sa ating sarili. Kaya natin eh. Of course. Kulang na kulang lang talaga yung programa. Kulang na kulang lang talaga yung suporta sa ating mga farmers at fisherfolk. Na they cannot maximize doon sa lupang sinasaka nila o yung mga ilog na binabaybay nila. Pero andyan po ang kayamanan ng Pilipinas. You know, Congressman Jack, that's why I believe in your vision is because I've been reading books na sinasabi nga, nagsimula ang sibilisasyon natin, karamihan ng mga digmaan or wars was actually because of food. Totoo po. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon, nangyayari pa. And mukhang papunta daw tayo ron, pag-aawayan daw natin ngayon, tubig at pagkain. Opo. So there you go. I mean, a lot of people are, I appreciate your vision because hindi pa nga nangyayari, maghanda na tayo dyan. Right. Kung titignan mo, Jerry, yung mapa ng buong mundo today, at yung i-map out mo, titignan mo yung kung saan may conflicts, yung mga tinatawag nila low-intensity conflicts worldwide. Sa Africa, sa Asia, Eastern Europe, where have you. Basta may conflict of any kind, cross-border, civil wars, or inter-tribe conflicts, chances are, ang issue talaga doon is food or access to food. Congressman Jack, ito na lang sa Scarborough Shoal, ito na lang sa Panatag Shoal, sa West Philippine Sea. More than anything else, they're talking about oil and fossil fuel in the future exploration. Pero right now, pinapag-away nila isda. Isda po. Isda, di ba? I mean, the fishing rights. Wag na tayo lumayo. Wag na tayo lumayo. Yung dalawang probinsya po na magkaratig, na magkatabi, pinag-aawayan po nila yung mga ilog at yung mga karagatan na binabaybay po ng kanilang mga fisherfolk. Dahil alam po nila, they get it, Jerry, in the province, they get it in the countryside. Na kung hindi nila pangangalagaan yung resources nila at i-maximize nila yon, darating ang panahon, wala po tayong makukuha pagkain galing po dito. Dahil nakasanayan na po natin yung pag-aangkat na lang galing sa ibang bansa. Can we do this step by step? For instance, andun na kayo sa Senado, gagawa kayo ng panukalang batas regarding food sovereignty. What is the first thing that should happen? I mean, sabi mo, is it to consolidate? Is it to magkaroon ng budget dyan? Hindi naman pwedeng sabay-sabay yun. Ano? Ang nais nating iwasan, ang nangyayari po kasi ngayon, aminin po natin, o ayaw man natin aminin o gusto po natin aminin, ang nangyayari po dito sa national government, meron silang magandang programa with all the well-meaning intentions. Sabihin natin, DA will announce, I have 35 billion or 38 billion for this year for irrigation. Ang mangyayari po dyan, kung malakas ka sa administrasyon, mas malaki ang makukuha mo. You may not need it for your province. You may not need it for your district. You may not need it for your towns. But kumot malakas ka sa administrasyon, kapartido ka ng administrasyon, kaibigan ka, ng mga decision makers, mas malaki ang allocation na mapupunta sa iyo to the detriment of those who actually need it. The provinces, the marginalized provinces na nangangailangan. Dito sa panukalang batas natin, every year magkakaroon ng mapa na mapipinpoint po natin dito ang pagkukulang. So, imbis na palakasan
there is an automatic mechanism now para makaka-ensure tayo na every year pinapalakas natin ang kakayahan ng bawat probinsya. So wala pa yon. I mean, let's make this clear. Wala pa yung master plan na yan. Wala pa yung data na yan. Wala pa. Like we say in, as we say in Ilocano, awampay. Awampay. So wala pa yan. Alright, so it's one of the things that you're going to do is you're going to create this. You have to create the mechanism para magkaroon ng fair shake ang bawat probinsya. Kasi ayaw man natin aminin o gusto natin aminin, Jerry, nakasalalay dyan ang survival po natin. Pag may tinamaan tayo sa Cagayan, kailangan makakakuha po tayo ng kakainin po natin sa Isabela. Kung tinamaan po tayo sa Mindanao, kailangan may pagkukunan po tayo dito sa Visayas at sa Luzon. Ganun rin po kung nagkakaroon ng tagtuyot. Nakikita po natin sa Amerika ngayon. Tayo dito, we're being inundated by rain, but they are being inundated being affected by drought. In the 3 months na hindi sila nakapagtanim, over the course of the next 2 years, tataas ang food prices nila by 5%, an average of 5%. Now, sasabihin mo, what's 5%? Sila, mga Amerikano na po ito, they are complaining that a 5% increase in their food prices will really affect their pocketbooks. Based on that, 16% ng take-home nila napupunta sa pagkain. 60? 16. 16, okay. Napakaliit. Kumpara mo sa Pilipino, the average Filipino wage earner, 60 to 70% of what he makes goes to feeding his family. There you go. I think there's the key. That is what I was looking for. Na what you are planning to do in food sovereignty, ganon kalaki, ganon ang impact sa ating mga kababayan. Because kung 16% lang nga ng budget, baka hindi mo masyadong ma-feel. But if you say that the average Filipino spends 60 to 70% on food, definitely, kung magkaroon tayong food sovereignty, giginhawa at magiging masagana mga Pilipino. There you go. That's the key I was looking for. Kapag busog ang Pilipino, malusog. Kapag gutom ang Pilipino, hindi malusog yan. Hindi makakapagtrabaho yan. Hindi makakapag-aral yan. So your productivity as a country goes down. Ngunit kung may sagana po tayo, marami po tayong kinakain ng galing po dito, unang-una, it's cheaper because you don't have to pay for the fuel freight. It's healthier because you're guaranteed fresher produce, fresher food. Your palay is fresher. Your corn is fresher. Even the corn that you feed to the animals will still be fresher and they will be, in fact, healthier. Healthier livestock, healthier meats. And you can also factor in na pagbusog ang mga tao, ayaw magrevolusyon. You solve your peace and order problem. Busog eh. Busog. Diba? Busog eh. Yayain mo manggulo yan. Teka muna, diba? busog ako. Happy ako eh. But that's true because but on the other hand, when you see your wife and your children hungry, gagawin mo lahat talaga para mapakain mo lang. Talaga. So is that part of the vision that you had? Kasama na rin yan? Kasama rin po yan. Dahil, food, as unsexy as it is, Jerry, hindi masyado, kasi nakikita natin yan araw-araw, 3 beses minimum tayo kung kumain sa isang araw, kung maswerte po tayo, no? Ang kadalasan, hindi natin pinapansin yan. Tsaka kung umangat yan, napakaliit ng incremental, sasabihin natin, pwede naman ako kumain ng iba. Imbes na baboy, bibili na ako manok. O imbes na ganitong klaseng gulay, bibili na lang ibang klaseng gulay. Pero over time, kung hindi natin palalakasin ang kakayahan natin na tayo mismo mga Pilipino ang magpapakain sa ating sarili, hawak na tayo sa leeg ng ating mga trading partners. Kumot wala na po tayo sariling kakayahan o sapat na kakayahan na tayo mismo ang magpapakain sa ating sarili, pwede na tayong diktahan kung magkano yung babayaran natin pagkain na gusto natin kainin. Kailan natin pwedeng kainin yun at kung magkano natin dapat bayaran. So, yun ang magiging problema. At, hindi lang yun. Kung mawawala po tayo ng kakayahan, kung mawawala po yung mga local varieties po natin, kung mawawala po yung mga local food producers natin, nakikita natin, yung mga susunod na henerasyon, ayaw na magsaka, ayaw na mangisda. Right. Saan tayo kukuha ng pagkain? So, pati yung pagkain na kakainin natin sa pang-araw-araw, sila na mismo magdidikta, hindi ka pwede kumain ng ganitong klaseng palay ngayon, ito lang pwede mong kainin mo mais. O hindi ka pwede kumain ng mais ngayon, ito lang pwede mong kainin, tinapay. Sila magdidikta sa atin. We have to develop the wherewithal to say no. With food sovereignty, pag may kasaring lang tayo sa pagkain, meron tayong food security.
Pag wala tayong food sovereignty, wala tayong food security. Congressman Jack Enrile, how will you enact this into law? I mean, like for instance, sabi mo magkakaroon ng panukalang batas na the first thing you said was to or to allot what is needed. You create a national food requirement plan. Okay. After that, And based on the national food requirement plan, you have now a map, what is called an agricultural infrastructure support map. step one. Step one will be to develop the plan. Okay. And to determine ano ba yung pangangailangan ng Cagayan, ano ba pangangailangan ng Cebu, ano pangangailangan ng Sultan Kudarat, ano pangangailangan ng Jolo, ano pangangailangan ng Benguet, Bicol, Sorsogon, ano kailangan ng Catanduanes, so that you know ano talaga yung kakulangan natin. Kung nakita na natin ito yung pangangailangan, ano yung kakayahan natin? And doon mo makikita yung gaps. How long will that take? We have to submit based on the bill. If it becomes law, each provincial governor must submit his provincial food requirement plan to the national government every April. So there is sufficient time for the national agencies to design specific programs on a per province basis to meet their agriculture development needs. Okay, so we have the plan. Anong susunod? You come out now with an agricultural infrastructure Yes. support map. Okay. Then, the different agencies now, based on that support map, will come to Congress and say, Congress, this is exactly what we need for this particular Okay. program, for this particular province, for this particular year. And Okay. then, based on that, Congress now says, malinaw. Ito yung mapupunta sa farm-to-market roads para sa ditong distrito, ditong probinsya, ditong rehiyon, dito mapupunta for irrigation, ganon. Hindi yung, pag meron akong 30 billion budget for farm-to-market roads, unahan na yan. Hindi na ma-maximize ang bawat probinsya. Okay. Once you designate a strategic agricultural or fishery zones, that is where the resources will go to develop that particular area. Okay, so you're a senator in June or July. Kailan mangyayari ang ano? If your vision, the way you see it, una-una magkakaroon ng plano, magsasubmit ito mga gobernador ba or mga local governments, magsasubmit sila ng mga requirements nila, papasok kayo ng mga ahensya ng gobyerno and sasabihin, okay, itong gagawin namin to fulfill that plan. How long Within the budget period, ma-approve po yan. What is the budget period? How long is You know, it starts normally at this time of the year until Okay. December. So within that budget period, ma-identify. You submit it in April. So you have May, June, July, August normally to fine-tune your programs for submission to Congress for the budget. So, ang implementation po naman ito, palagay Immediate po yan. Oras na ma-approve yung budget for the next year, may implement na po yan. have you also come up with a figure how much this will cost? Ang sinasabi po natin ngayon, dahil sa kakulangan ng kakayahan, there has to be a redirection in terms of policy for the national government. We must adopt an agriculture-first policy in this country and allocate the necessary resources. Katulad ng sinabi ko, kulang na kulang tayo by a factor of 50% year on year para ma-meet natin itong mga agricultural development goals po natin. So all of this can be planned and implemented And within 1 year? If it's passed into law, then the IRRs will be drawn. Okay. And normally that will only take about maybe 3 months to get that drawn. Okay. And then once it's drawn, then all of this submission criteria has to be met. Once it is submitted, then it is up for the government agencies to design it for inclusion in the next budget. And then within 1 year, it can be implemented. So palagay natin, worst scenario, Ang kagandahan dito, may mechanism ka, ma-fine-tune yan every year. okay, worst scenario, you win and, di ba meron dyan, may 3 years, may 6 years? May 6 years. May 3, pag may 6, ano? Ang 12 senators always get 6 years. Okay, so if you win next year, how many years will you get? 6 years, sir. 6 years. Opo. So, If I win. okay, so when you win, if and when you win, etong term mo na ito na 6 years, you will definitely see the fruition of this food sovereignty. Mangyayari yan. Mas madali. Yeah. Mas madali. Ewan ko lang po, pero mas madali po siguro kumbisihin yung 23 other senators na to see the wisdom of this bill or Okay. this particular issue. Okay, no, but what I'm concerned with kasi as a
well, as a citizen of the Philippines, is to see this happen. Yes, sir. Ngayon, gusto ko nga makita ito and, if you could see it during your incumbency, during our lifetime, fantastic, di ba? Because you're talking about, I have children and my children will soon have children and that is what I would like to see. Meron rin po tayo, doon nga tayo natatakot, Jerry. Meron po tayong anak, meron rin po tayong apo ngayon. No? At nakikita po natin na dumadami ang Pilipino, ngunit yung lupang sinasaka natin because of, dahil siguro kulang rin tayo, wala rin tayong comprehensive land use policy, pakonti lang po, pakonti ang lupang nasasaka po natin. So, ibig sabihin, yung production capability natin, lumiliit kada taon. Okay. Now, Congressman Jack, with that, we have to end. Nakasisignal lang sa akin. You have 1 minute to make your pitch to the Filipino people. You know, there they are. And kung ilan milyon yung nakikinig sa atin po ngayon. And very soon, by the way, we will be on free TV. We will be on UHF. As of now, we're exclusively on cable and the internet. But when we come out on free TV, effectively, we are going to have 60 million more potential viewers. So, sir, ang Pilipinas. Jerry, unang-una, salamat dito sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Gusto ko lang iparating sa ating mga kababayan, ang ating mga tagapagpanood dito sa inyong himpilan na itong problema po natin sa kakulangan sa pagkain, directly related po ito sa kahirapan at kagutuman ng ating bansa. At kung talagang tayo seryoso bilang isang bansa, nararapat lang po na humanap tayo ng pamamaraan kung paano natin palalakasin ang ating sariling kakayahan bilang isang bansa na tayo mismo mga Pilipino ay ang magpapakain po sa ating sarili. Kung wala po tayong food sovereignty dito sa ating bansa, kung walang kasarilan sa pagkain, hindi po natin makakamtan ang kasiguraduhan sa pagkain. No food sovereignty, no food security. With food sovereignty, magkakaroon po tayo ng security sa pagkain dito sa ating bansa. Okay, with that, I would like to thank our guest, like kung laging senator na sasabi. Anyway, we'd like to thank our guest, Congressman Jack Enrile of the 1st District of Cagayan, an official candidate of UNA for the coming midterm elections, senatorial elections in 2013. And pag-isipan niya pong mabuti, mga sinabi niya, what he brings to the table. And we will definitely have him again here during the coming months para malaman po natin kung merong pinagbago or merong siyang, if kung ano man ang feedback. We're going to give you feedback on what our listeners have or our viewers have been saying. So with that, maraming salamat po, and during the next few weeks and months, we will try to give you an educated and an enlightening feature on the coming elections and other issues. Again, in this program, we feature people, places, and things that are in the news or should be in the news, and who will give us more productive lives on all levels. So I'm Jerry Cornejo. You're watching Open House, and until next week, I love you. God bless you. Take care. Salamat.